Mapagpalang pagbati sa ating mga manonood and welcome back po sa ating channel. Ito po sumagot si Julie Aguilar, Patidongan alias Totoy. 5 ikinaso ni Mr. Atong Ang. Alamin po natin kung ano pa ang mga ebidensya na ilalabas ni alias Totoy. Pero bago po yan, please like, share, and subscribe and click the notification bell para updated ka sa tuwing mag-a-upload po tayo ng mga bagong videos, pati na din dito sa channel ng One News PH. And let's go! Handa raw na patunayan ng whistleblower na si Julie Patidongan alias Totoy ang pagiging mastermind ni Atong Ang sa kaso ng mga nawawalang sabungero. Para kunin mismo ang kanyang panig, makakausap natin si Julie Patidongan alias Totoy. Magandang tanghali sa iyo. Magandang tanghali, Cyril. Hingin ho muna namin ang inyong reaksyon sa 5 kasong inihain ng negosyanteng si Atong Ang labang sa inyo ngayong araw. Gusto ko lang malaman kung ano yung kinaso niya. Yung katulad, may isang binanggit niya na extortion daw. Sa katunayan, 4 days ago, yung si Attorney Carol, nakasama niya, nagpadala ng sulat niya na recantation para pirmahan ko kapalit ng 500 million halaga. Ngayon, binaliktad niya dahil hindi ko tinanggap. Laki nun? Dahil hindi kaya ng konsensya ko Pasensya na, sa kanila po yung may problema. Namatayan. Sorry. Kaya sabi ko, ang fake billionaire ko daw, sinagot ko lang na gano'n ang nangyari, na extortion ang ginawa niya sa akin, na sa katunayan may black and white na recantation na binigay sa akin para papirmahan, para baliktarin lahat ng sinasabi ko. Mr. Atong Ang, yan lang masasabi ko sa iyo. Huwag ka magtago sa katotohanan. Alam mo to, ikaw mismo nag-utos sa akin at ikaw mismo ang nagsabi dyan sa grupo ng mga pulis na iligpit na yan. Paano mo sabihin na hindi ko alam? 15 years, almost 15 years na tayo nagsama. Bakit sabihin mo, ako pa ngayon nagsisinungaling? Mr. Atong Ang, ano nangyari kay Chabit noon? Na ginulo mo, napatayin nyo rin. Tingnan mo, nagulo rin ang buhay mo. Ngayon, kumuha ka pa ng witness na yung nagbitbit sa missing sabongero, yung nakapula kanina na sa likod mo, na si Rogelio Toto Burican, at saka yung nakasombrero na naka-white, na si Rodelo Anig-ig, sila ang bumitbit na nakuna na binalita sa Channel 7. Para alam mo lang, magtago sa palda ng nanay mo, Mr. Atong Ang. Okay. Kababayan, itong nagsasalita na si Julie Aguilar Patidongan alias Totoy, hindi rin to biro kasi isa rin po itong dating mayor at malaki ang pagtitiwala dito ni Mr. Atong Ang, kaya itinilaga siya pinaka-head ng security guard at maraming ipinagkatiwala si Mr. Atong Ang dito kay alias Totoy. Kaya itong mga isinisiwalat ni alias Totoy pwedeng may katotohanan din talaga kasi marami siyang alam na mga sikreto ng ating negosyante na si Atong Ang. Pero syempre may counter attack po yan si Mr. Atong Ang, kaya pinakamaganda dyan, magharap-harap sila talaga dito sa husgado, sa senado o sa congressman. Dinidinig na yan ang chairman po dyan si Bato de la Rosa. Sana dinggin din to o pag-usapan din po ito sa kongreso kasi dalawang congressman din po ang nasasangkot dito na pangalan, pati na rin na isang senador. 5 kaso po ang inihain sa inyo. Yung sinasabi natin na extortion, ang sinasabi nyo po ay mayroong idinraft na recantation na para pirmahan nyo. At pag pinirmahan mo yon ay bibigyan ka ng 500 million? Ganun po ba yon? Bayan, hindi kaya ng konsensya ko at pamilya na dito ang pinag-uusapan. Nako, medyo sablay kasi nakaraang sa isang video niya, meron siyang sinabi 300 million. Ngayon 500 million na. Ang laki nun. Pero ang sinasabi ho nila ay
kayo ang nangingikil sa kanila at 300 million pesos at nag-iikot daw ho kayo para nga Ayun, tama, 300 million naman. Baka na mali lang tong si Cheryl Cosim ba to? doon at mayroon din daw silang mga pruweba and mga messages and pieces of evidence na makapagpapatunay na kayo ay nangingikil. Nakakatawa naman, isang bilyonaryo, isang makapangyarihan na tao, kikilan ko. Ubod ng sinungaling yan, Cheryl. Alam mo na yan. Kaya katulad ng sinabi ko kanina, ang ganyang mga witness against sa akin, yun yung suspect na bumitbit ng dalawa ng nawawalang missing sa Bungero. Yun yung si Rodelo Anigig at si Toto Roger Burican, yung nakapula kanina. So dapat talaga magkakatalo lang talaga yan sa ebidensyang ipapakita nila sa harap mismo ng Senado habang idinidinig yung kaso na yan at pinag-uusapan nila na magkakaharap. Diyan magkakatalo yan kasi sa pananalita ni alias Totoy, kung siya lang din ang magsasalita at wala siyang abogado, mahirapan siya. Mahirapan siya kasi medyo yung mga salita niya medyo minsan naiiba or parang na iba yung nagiging deliver niya. Lalo na pag nandiyan ka na sa Senado at idinidinig na yan, isang mali lang dyan talagang nakarecord yan. Yan yun. Kaya kong patunayan at mayroon akong lahat ng sinuot niyan at may tato yan sa paa. Kahit tingnan nyo yung video, may tato sa paa yan si Rogelio Toto Roger Apla Burican. Mababaw yung mga akusa niyang ganyan. Basta importante lang, mapakita niya yung ebidensya talaga. At yung tungkol dun sa sinasabi niyang yung mga sabongerong pinatay daw at inilubog doon sa may Taal Lake, sana ma-searching na yon at nang makita kung nandun talaga yung mga namatay, isa yon sa medyo magandang akusa niya o ebidensyang isiniwalat niya. May naganap ba talagang transaksyon, usapan o text messages na maaaring magpaliwanag sa pagitan ninyo ni Mr. Ang? Kailan kayo huling nakapag-usap? Nakakahiya sa ilabas niya. Kung totoo yung sinasabi niya, ilabas niya. Wala akong simula noon na tinatawagan niya ako na nagmamakaawa siya sa akin. Simula noon na nirecord ko ang mga sinasabi niya, hindi na yan tumatawag sa akin at hindi na nagte-text kasi gagamitin ko against sa kanya yung mga sinasabi niya. Kailan ito nangyari? Kailan lumapit sa'yo? Kailan ka tinawag? Parang medyo duda na si Cheryl Cosim dito sa kay alias Totoy, no? Kailangan talaga mailabas niya yung ebidensya niya. Yun lang din talagang magpapaniwala sa sambayan ng Pilipino at sa mga manonood at dito sa kaso na to. Nawagan. A day before, nung nalaman niya na mayroon akong nireport sa DOJ, nalaman niya, nakiusap niya sa akin na doon, mahal na kita bilang anak na kita. Sunduin kita sa airport, ako na mismo magsundo sa iyo, ayusin natin to. Ito yung kampo ni ni Mr. Atong Ang na nagsampa sila ng 5 kaso dito kay alias Totoy. Nako, medyo alanganin pa yung katayuan ni alias Totoy dito kasi magaling na abogado to si Lorna Kapunan na kinuha ni Mr. Atong Ang. Syempre may pera to si Mr. Atong Ang talaga. Kaya niya magbayad ng magagaling na abogado. At dito naman kay alias Totoy, kung wala siyang mapoprovide na magaling na abogado, nako, mababaliktad at baka siya pang makasuhan at mailipat sa kanyang lahat ng inaakusa niya dito kay Mr. Atong Ang. Kailan ito? Kailan ito, Don? Pangit po yung signal sa kanila, no? After election, yun ang natatandaan ko. Wala siyang date na sinasabi, tapos parang natatandaan lang niya. So mga ganyang salita, hindi tinatanggap yan mismo sa husgado. Yung sinasabi mong
nakikiusap At saka siya. Go ahead, Don. Oo. At saka yung mga sinasabi niya sa media, ang galing niya magsinungaling. Nanghingi daw ako sa kanya para daw sa panganganak ng asawa ko. Mr. Atong Ang, may pera na rin ako dahil sa negosyo natin. Hindi, kahit kailan, hindi na ako magmamaka sa'yo. Hindi ako magmamakaawa sa'yo dahil ang pinaglaban ko dito, buhay ng pamilya ko, Mr. Atong Ang. Kaya kong patunayan ang sinabi mo sa pamilya ko. Biruin, napakawalang hiya mo, inaanak mo pa yung anak ko. Ang sabi mo pa, ubusin na yan dahil sakit sa ulo yan. Para alam mo lang, Mr. Atong Ang. Noon hong sinasabi nyo na nilapitan ka, paanong paglapit, paanong pakiusap? Tinawagan ka ba ni Mr. Ang? Nagkita ba kayo? Nag-usap ba kayo sa telepono? Or mayroon kayong exchanges ng messages? Don. De, tinawagan niya ako. Kaya ko yun ipatrace doon yung Dapat talaga ipakita niyo yung mga ebidensyang mga sinasabi sorry niya. medyo nag-freeze ka lamang. Don? Dapat ilabas niya talaga yon kasi yun yung mga inaakusa niya. Problema sa ating linya ng komunikasyon. Muli nating kung wala siyang ipapakitang ebidensya na pinanghahawakan, mababaliktad ang kaso. Baka siya pa makulong. Kasi pa kahit itong si Cheryl Cosim, sa pag-i-interview niya, medyo naguguluhan din siya sa sagot nito ni alias Totoy. Patalon-talon eh. At parang nag-hearsay lang eh. Parang gano'n ang sinasabi. Pero dapat talaga mailabas niya yung mismong matibay na ebidensya. Kasi talaga yung kampo ni Mr. Atong Ang, bukod sa magaling ng abogado niya, talagang diretso kung magsalita sila sa nakaraang sa kaninang binidyo natin. Susubukan tawagan si Don Patidongan. Alright. Ay, Don? Yes, go ahead, Cheryl. Ayun, okay. Naputol ka lamang doon eh. Yung sinasabi mong siya ang lumapit, siya ang nakiusap sa'yo after the elections at sinabi pa sa'yong itinuring ka na niyang parang anak. Kailan ito nangyari? Sa pamamagitan ng paano kayo nakapag-usap tungkol dito? Tinawagan niya ako sa telepono. Sabi niya, hindi pa huli ang lahat, mag-usap tayo, parang anak na kita. Yun ang sabi niya sa akin. Ano ang sagot mo sa kanya? Ang sinagot ko sa kanya, pag-isipan ko na lang muna yan. Ang gusto ko, manahimik, sabi ko sa kanya, dito lang ako sa probinsya, yun lang. Ngayon, hinahamon niya ako na puro kasinungalingan ang sinasabi ko. Mr. Atong Ang, wala akong kakayahan para patayin ko yung 100 sabungero, nawawalang sabungero. Dahil isa kang siguro sugo. Sa totoo lang, Cheryl, hindi. Nako, medyo sablay yung mga salita na ni alias Totoy. Patalon-talon. Pagka ganyan, hindi tatanggapin sa husgado yan. Mababaliktad at delikado siya. Siya pa naman yung unang nagsiwalat nito. Lang ito, mayroon pa siyang kaibigan na pinapapatay niya dyan sa EDSA. Kung maalala nyo, yung si Mr. Yulo, siya ang mastermind nun. Kasabwat niya, yung kapatid niya, at yung dating CIDJ na si Ediboy Villanueva. Mayroon akong katibayan at ang yung gunman nakakulong doon sa Mindanao at yung driver nandyan sa kanya. Ang pangalan si Julius Gumulon. Sana wag niya patayin yan. Yun mismo ang driver ng gunman. Para alam nyo lang. Okay. Don, balikan ko lamang. 100 sabungero na ang sinasabi mo na pinapatay. 108. At saka, may latest na pinatay nila, yung sa nagnakaw ng manok, dyan sa Lipa. Alam nun, pati yung hepe, sabi nga nung hepe, kasi kaklase yan nung polis na pumatay. Kaklase yan, sinabihan, bakit hindi nyo nilinis ang
ang katwiran niya sa akin, tinawagan ko siya. O akala ko ba, boss, tumigil ka na sa patayan. Sabi niya sa akin, hindi ko alam yan. Ngayon, yung pangalawa na nagnakaw din doon sa Siniluan, kahit imbestigahan nyo sa police station. Isa ang nakuha nila, napatay nila yon, na itapon din sa talik, pero mayroong isang nakatakas. Alam ng buong Siniluan yan na mayroon siyang pinadukot at mayroon nakatakas. So sa nakatakas na yan, sana makontak niya yan para nga sa ganun maging testigo rin para sa mga kanyang mga binibitawang salita. Magiging matibay yon. Okay, Don, balikan ko lamang yung talagang kinakaharap mo ngayon, ano? Kasi ito ay salita mo laban sa salita rin sa kwento ni Ginoong Atong Ang. Balikan ko yung mga kasong kakaharapin mo. Sabi mo nga yung sa extortion. Ayun yun, yung 5 kinaso sa kanya, kaninang umaga lang. Hindi, you're saying na hindi ka nag-extort bagkus sila ang nag-offer sa'yo. Yes, mayroon ako kahit forward ko pagkatapos nito, bigyan ko kayo ng kopya. Hindi ko pinirmahan yan, pinipilit niya ako, nabayaran niya ako, gawin niyang 500 million. Una, sinabi niyang 300 million. Ngayon, hindi kaya ng konsensya. Una 300, tapos inoffer na. Mas mataas, 500 million. Ayaw mo pa nun? Nako. Mukhang pag ako marupok dyan At buhay na ng pamilya ko ang nakataya dito. Sa tingin niya, kaya niya ba akong lukuhin? Kaya ako, nanawagan ako sa ating PNP chief na si General Torre at sa kay DOJ Remulla at sa mahal kong nating Pangulo. Ito na ang pagkakataon, mahal na Pangulo. Tulungan nyo naman ako sa sitwasyon na ganito at alam ko, hindi basta-bastang tao. Pareho silang nananawagan kay Mr. President no? Si Mr. Atong Ang din, ganun din ang kaninang panayam niya, no? So lahat yan, ilalabas natin yung mga nakalap nating mga balita at para ito nga mapanood po ng ating mga yung ating mga manonood at maraming salamat po nga sa inyo sa lahat din po ng mga nag-subscribes. God bless you po. Itong kaharap ko ngayon, puro kasinungalingan lahat ng mga sinasabi niya. Kaya sabi ko nga kahapon nung nag-interview, mayroon siyang ipapile ngayon, parang kinasuhan niya yung sarili niya. Pero doon ho sa paano nakarating, paano nyo napag-usapan yung sinasabi mong in-offer sa'yo na 500 million pesos? Mayroong isang tao na inuutusan niya, yung si Atty. Carol na nandyan, na kasama niya kanina sa pag-interview. Yan ang inuutusan niya. Para sa kalaman na, ano ho? Inuutusan niya para mag-recant ka? Yes, may kopya sa akin. 2 beses ako pinadalhan, nilalaro ko sila. Nung una sabi ko, hindi ako papayag. Pangalawa, binago niya. Kaya itong sinasabi ko, 2 kopya ang nasa akin. Ngayon, hindi ako nagsisinungaling. Alam ng Panginoon yan na ginawa niya sa akin yan. Mabigat yun, yung binitawan niya ngayon, no? Kasi idinamay niya na yung si Papa God dyan. Medyo sana kaya niya talagang patunayan lahat ng ebidensyang ilalabas niya. Sana magharap-harap na sila talaga dito sa sa husgado, sa Senado, para harap-harapan na yan. Malaman kung sino talagang may kasalanan at managot. Ang gusto niya, katulad ng sinabi niya kanina, binaliktad niya pa, ang gusto niya, tanggapin ko na yung offer niya at lumayas na daw ako. Punta na lang daw ako sa ibang bansa at ayusin ni Atty. Carol. Yan si Atty. Carol, kasabwat yan sa patayan. Alam ng lahat yan. Sino si Alan Bantilles o Mr. Brown? Si Alan Bantilles, yan yung isa na tumulong sa akin nung abroad. Pinalayas ako niyan ni Mr. Atong Ang. Mayroon akong fake passport na kinuhaan niya ako. Hawak-hawak ko ngayon. Kami, si Alan, si Mr. Brown, yung inutusan niya na tumama sa akin sa Singapore. Ngayon, ginamit niyang tulay para makarating sa akin lahat ng gusto niya pangyayari. Kaya ngayon,
mag-usap rin kami ni Mr. Brown na ganun ang ginagawa niya. Nakakahiya yung ginawa niya. So Ubod nakakausap or nakikita mo pa ba itong si Mr. Brown? Yes. Sa totoo, Cheryl, yan si Mr. Brown at saka si Mr. Atong Ang, magkakumpare kami niyan. Ninong yan ng anak ko. Ano ang susunod mong aksyon ngayon ngang 5 kaso ang isinampa sa'yo ng kampo ni Atong Ang? Nandiyan ang kabilang ang extortion, attempted robbery at homicide. Cheryl, kaya kong sagutin yan. Katulad ng sinabi ko, yung ginamit niyang mga witness, yan yung suspect na bumitbit sa nawalang sa bungero. Yung dalawa niyan, alam ko yan ang ginamit niyang witness. Si Rogelio, Toto, Roger, Burican, Bakla. At saka si Rodilo Anik-Ik, yung nakasombrero na pula. Yan yun. Kahit tingnan nyo sa video, pag-aral. So lahat ng mga nabanggit niyang pangalan at mga sinasabi niya pang mga iba pa, lalo na yung mga kapulisan, lahat sana dumalo sa pandinig na to at pati siya, magharap-harap sila ron para malaman ng taong bayan kung sino talaga ang may kasalanan sa pagpatay ng 108 na daw na mga sabungero para magkaroon ng hustisya talaga. Alam nyo, at kaya ko ituro yung sa video ng Channel 7 na pinalabas noon, may tato sa kanang paayan. Left or right na tato, basta nakita na may tato yan. Yung time ng kalakasan ng kainitan ng na ako ang pinagbintangan na ako daw ang nagbitbit. Paano mo, sabi mo nga ay kaya mong patunayan, paano mo mapapatunayan ang involvement lahat nila? Cheryl, katulad ng sinabi ko, almost 15 years na mahigit ako sa kanya. Lahat ng sikreto niya alam ko dahil pinagtiwala niya lahat sa akin. Hindi ko magawa lahat ng sinasabi niya kung wala siyang utos. Isang ordinaryo lang akong tao, hindi ako katulad niya na kaya niyang pabagsikin ang gobyerno. Hindi niya masyadong nasasagot yung mga itinatanong ni Miss Cheryl Cosim, no? Kasi parang talon eh. Kaya medyo delikado rin ang lagay nito ni alias Totoy, no? Kaya kita-kits talaga sila dito sa Senado. Magharap-harap sila para malaman talaga kung sino yung nagsisinungaling, nagsasabi ng totoo, at kung sino yung talagang may kasalanan. Masarap panoorin yan at talagang i-cover po natin yan na mga bossing at mga kababayan, no? Anong matibay na hawak mong ebidensya laban kina dito sa mga sinasabi mo na sangkot nga sa missing sabungeros? Dahil ako ang isa sa farm manager, lahat niyan. May video pa nga yan noon kay yung nawala sa Pablo, si John Lasco. May video pa ako dyan na hawak-hawak ko. Nung una nga, sayang yung mga cellphone ko na pinasunog niya. Nandun lahat yung mga tao kung paano katayin ng mga pulis. At lahat tinatawag niya sa akin, inuutos mismo niya sa akin. At ako mismo ang inabutan niya ng pira pagkatapos ng operasyon. Inaabot niya. Basta pinaka-importante talaga dito, mga kababayan, yung ebidensya talaga na matibay. Na mas maganda nga kung may video na nandun yung mukha ni at maririnig kung paano iutos. Ano na yun? Solid na yun. Solid na ebidensya na yun. Para gantimpala doon sa mga pulis na pumatay ng mga nawawalang sabungero. Sinasabi nga nila na iba yung pag sinasabi lang or sinasambit, ano, may mga matitibay ka bang maipapakita or ilalabas din na ebidensya na nagpapatunay dito sa mga nangyaring ito? Ayan, inuulit-ulit ni Yes, mayroon Miss ako, may Cosim. mga butcher ako na binabayad dyan sa mga pulis na yan. May mga butcher ako, ang mali lang nila, hindi lang nila nakuha yung butcher sa akin. May mga pizza, may mga taon. Ayan, maganda. May hawak din, no? So, dapat mailabas yan kasi mga kapulisan yung mga nasasangkot dyan. Iba talaga pagkakapulisan, halos lahat na lang nadadawit. Kaya lagot kayo ngayon sa bagong PNP chief natin. Matino yun at talagang patas sa batas.
at may mga tao at may pirma kung sinong kumuha at saan ko kinuha yung pira na yon at saan ang galing. Galing yan mismo kay Mr. Atong Ang. Doon sa sinasabi mong pinasunog yung mga cellphone mo, may mga ibang videos ka pa ba na ilalabas? May mga natago ka bang mga videos na mailalabas? Isa lang ang video na naitago ko, yung USB na sinabi niya sa akin, sunugin para walang ebidensya. Yun ang pinanghawakan ko ngayon. At nasa iyo pa rin or naisubmit mo na? May duplicate ako. Na-submit ko na yung isang duplicate, isang USB. Sa DOJ? Yes. Kaya mga kababayan, may mga sinasabi siyang mga hawak niyang ebidensya. Maganda-gandang panoorin to. No, kasi talagang si Mr. Atong Ang, meron naman siyang magaling na abogado at magaling ding magsalita si Mr. Atong Ang eh. Kaya dito pag harap-harap sila malalaman kung sino talaga nagsisinungaling. Cheryl. Binanggit nyo rin ang pangalan ni Gretchen Barreto na may alam sa nangyari. Ano ba yung basihan nyo rito? Bakit siya nadadawit ang kanyang pangalan? Bakit nyo idinadawit ang kanyang pangalan? Cheryl, ayan si Gretchen Barreto, Alpha yan, membro yan ng Alpha. Pangalawa, katabi yan mismo niya matulog. Imposible, wala siyang alam. Kaya ako nanawagan kay Ma'am Gretchen. Kumare ko naman din yan. Madam Gretchen, parang awa mo na rin sa sarili mo. Kung gusto mo, tumistigo ka na rin. Para mapatunayan natin, total, lagi ka nagsisimba, lagi ka nagdadasal, maawa ka naman sa pamilyang nawawala ng pamilyang nawawala. Klaruhin lamang natin, Don. Ang sinasabi mo ay may alam siya, pero wala ka nakita na direct involvement niya dito sa mga nawawalang sabongero. Cheryl, sa totoo lang, yung video na pinakita ko niyang sa Sampa, napuputol siya. Don? Kung ganyan ang niya, basta importante na lang siguro. Mobile ho kasi itong si Don. Siguro pinaka-importante nito, mismong ebidensyang ipapakita niya, yun lang talagang magpapapanalo sa mga sinasabi niya. Pero kung wala siyang matibay na ipapakitang ganon, automatic, mababaliktad siya pang makukulong. Patidongan. Don? yes. Alright, ulitin lamang natin. Ayun nga, kasi binanggit mo yung pangalan at ngayon ay may panawagan ka kay Ms. Gretchen Barreto. Pero ang tanong namin ay, dahil ba close sila ni Ginoong Atong Ang, or may nakita mo ba or alam mo ba na talagang may direct involvement siya dito sa missing sabongeros? Yes, Cheryl, kasi sila nag-usap-usap din yung mga yan. Bago mangyari yung mga krimen na yan, nag-usap-usap yung mga yan. Mayroong ibang ayaw pumayag, pero majority yung pumayag. Ang sabi nga ni Mr. Atong Ang, kung hindi natin gagawin ito, babagsak yung negosyo natin. Kaya yan sila, nag-agree yan, kasama yan si Gretchen Barreto. Mayroon pa bang ibang personalidad? May iba pa bang kilalang tao na papangalanan o na involved dito? Politiko or iba pang personalidad? Cheryl, mamaya siguro pangalanan ko na yung mga pulis para marinig naman ni General Torre. Yan, maganda yan. Pangalanan niya, no, mga pulis. Para na sa ganun, pati si PNP Chief General Torre III, sigurado nandun yan sa hearing. Buhay ko na yung nakasalalay dito. Sa totoo lang, pinaliparan na ako ng drone. Alam ko kung sino ang... Maliban sa pulis, ay may iba pa bang personalidad? May involved din ba ditong mga politiko? Dahil may mga lumalabas na congressman daw or senador daw. Mayroon bang ganon? Cheryl, ang gusto lang ni Mr. Atong Ang, idawit yan para may kakampi siya sa kalukuhan niyang ginawa.
Yan ang totoong istorya niyan. Pati yung apat na akusado na tinuruan niya na ako ang ituro na mastermind. Nandun sa farm niya yan, andun nakatira, andun ang pamilya, inalagaan niya yan at binigyan niya ng pera para gamitin niya against sa akin. Halata. Sabi ko nga, Cyril, kahit baliktarin nyo ang tanong nyo sa akin, kaya kong sagutin. Pero subukan mo tanungin yung apat na yon. Tingnan natin kung makasagot ng diretsa sa inyo yon. Sino ang mga pulis na involved po? Sa ngayon, itatanong ko muna sa abogado ko kasi sinabi ko na kanina na mamaya konti, kailangan ko na silang sabihin kasi kung hindi ko sabihin yan, paikot-ikot sila yan sa bahay ko. Sila mismo. Ano ang pinakamataas na posisyon ng pulis na ito? Ilan silang pulis? Colonel, Major, Kapitan. Yan. At may mga sibilyan. Kumusta na rin ho ang lagay nyo? Kasunod nitong mga revelasyon ninyo, ay sinasabi nyo ho ay pinapaikutan na kayo ng drone? Drone, yes. Pinaliparan ako ng drone. At saka may patong na ako sa ulo, 50 million, Cyril. Kaya yan si Mr. Atongang gusto niya ubusin yung pira niya. Magmamalinis lang siya. Sabi ko nga kanina, sayang yung binayad niya sa attorney. Sana ibinigay niya na lang doon sa mga namatayan. Alright, siguro ano ho ang ating mensahe kay Atong Ang kanina ay nasabi niya na parang itinuring ka na niyang anak. Yes, itinuring ko siyang tatay, umiiyak nga ako sa harap niya pag may mga problema ako. Pero ang hindi ko matanggap, Cyril, yung patayin niya buong pamilya ko. Okay lang sana na ako lang yung patayin niya, tanggap ko yun. Pero ubusin niya yung pamilya ko, hindi ko matanggap yan. Katulad ng sinabi ko, inupiran niya ako ng pera para ayusin, hindi kaya ng konsensya ko natanggapin yung inoffer niya sa kanya. Sa ngayon, ako pa ang ginawa niya, nag-extort ako sa kanya, napakalaking tanga naman niya. Maraming salamat, Julie Patidongan alias Totoy. Salamat sa iyo. Okay, alright. Maraming salamat din. Hanggang dito na lang muna uli. At nagpapasalamat po ako muli sa ating mga bagong subscribers. Shout out po sa inyong lahat. Mabuhay po kayo. And God bless you all. At kung kayo naman po umabot sa panonood hanggang dito, ano po ba masasabi nyo sa napanood natin? Comment down below po kayo. At pag-usapan po natin kung sino ba sa kampo ng dalawang nagsasabi ba talaga ng katotohanan, no? At para nang sa ganun sana talaga ito maumpisahan na to sa hearing na magharap-harap sila. Doon po talaga ito magkakaalamanan, no? At ito po muli si Tio Paeng ang nagsasabing life is short, be happy, and world peace. Maraming salamat po, and God bless you all.